Amen. Isa pong mapagpalang gabi sa buhay po ng bawat isa. At sa biyaya at kahabagan po ng ating Panginoong Hesus ay muli po tayong nakapag-live segment para bigyan po kayo ng mga updates sa mga nangyayari at nagaganap sa buong mundo na may kinalaman sa end times upang tayo po ay makapaghanda and at the same time tayo po ay mapanatili sa presence po ng Panginoon. Ito po ang inyong mga lingkod, Pastor Joms, and with me, my wife, Sister Nina. Yes, isa po mapagpalang gabi sa ating lahat mga kapatid. Kami po ay nagagalak na kayo ay makasama namin ngayon sa ating pag-aaralan na entitled The Four Horsemen of the Apocalypse. Now, ito pong live segment natin ay exclusive pong naka-live stream sa ating Rapture Bride TV page at wala pa po ito sa ating Rapture Bride The Last Hour Facebook page maging sa ating YouTube channel na sa Pen at Panea. Gayunpaman, after the live stream ay ma-upload rin po ito sa ating mga social media outlets. Now, kaya naman po iniimbitahan ko ang lahat na atin na pong i-share ang ating segment. Nasa ganun din makasama po natin ang ating mga kapatid sa pag-aaralan natin ngayong gabi. Pakishare na po sa inyong mga group chat, sa inyong mga kapamilya, sa inyong loved ones, at maging sa inyong mga Facebook walls and Facebook pages. Maraming salamat po. God bless. Okay, salamat po. Sana ay matulungan niyo po kami para ating maabot ang ating mga kababayan na kung saan napakarami pa po talaga mga kapatid ang hindi po alam na tayo po ay nasa huling kapanahunan na at kung sakasakaling meron man pong kaalaman ay kakaunti lamang po ang nagiging idea. Kaya po malaking bagay na kami po ay matulungan nyo at nang sa ganon ay ating pong maabot ang ating mga kapatiran kay Kristo at ang ating mga kababayan para maging daan upang sila po ay maging handa. Amen. So, magiging maganda po ang ating pong talakayan sa mga oras na ito. At ito po ay nakasaad sa aklat po ng Revelation chapter 6 verses 1 up to 8. At ito po ay tumutukoy nga po sa tinatawag nating the four horsemen of the apocalypse. Ito po ang sinasabi po ng Biblia, mga kapatid, upang nang sa ganun ay magkaroon po tayo ng kaunawaan kung ano po yung nakasaad po nito. Babasahin po ni Sister Nina. Ito pong pagkakasabi. Now I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard one of the four living creatures saying with a voice like thunder, "Come and see." And I looked, and behold, a white horse. He who sat on it had a bow, and a crown was given to him, and he went out conquering and to conquer. When he opened the second seal, I heard the second living creature saying, "Come and see." Another horse, fiery red, went out, and it was granted to the one who sat on it to take peace from the earth, and that people should kill one another. And there was given to him a great sword. When he opened the third seal, I heard the third living creature say, "Come and see." So I looked, and behold, a black horse, and he who sat on it had a pair of scales in his hand. And I heard a voice in the midst of the four living creatures saying, "A quart of wheat for a denarius, and 3 quarts of barley for a denarius, and do not harm the oil and the wine." When he opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature saying, "Come and see." So I looked, and behold, a pale horse, and the name of him who sat on it was Death, and Hades followed with him. And power was given to them over a fourth of the earth to kill with sword, with hunger, with death, and by the beast of the earth. Okay, so yan po ay pangitain ni Apostol Juan nung siya po ay pagkalooban ng ating Panginoong Diyos ng mga kaganapan concerning sa tinatawag po nating Great Tribulation. Kasama po ito, kabilang po ito, mga kapatid, sa mga hula ng Biblia patungkol po sa magaganap na kapighatian sa buong mundo. At dito po makikita po natin, ito po yung magiging panimula. Actually, kasama po nito yung tinatawag po ng Bible sa Matthew 24 na birth pains. Ayan. Okay? Ito po yung birth pains na kung saan pa-intensify
to the point na kung saan yung iba pa pong mga nakasulat, okay, na mga judgment, mga pangyayari na kung saan ito po ay mga kaparusahan ng Diyos sa mga tao, lalong-lalo na po sa mga taong tumanggap ng mark of the beast at hindi po kumilala sa Diyos, ito po yung magiging parusa po nila. So dito makikita po natin na meron pong mga apat na uri po ng mga kabayo ang nakita po ni Apostol Juan, at sa oras na ito ay ating pong iisa-isahin kung ano po ba yung mga ibig sabihin nito. And at the same time, para malaman po natin kung ano na po bang kapanahunan ito pong ating pinalalagyan ngayon. So meron po siyang nakita, isa pong kulay puti, white horse, and then fiery red, and then black horse, at sumunod yung pale horse na kung ating pong titingnan sa malalim pong kaunawaan, hindi po talaga siya pale o maputla, kundi siya po ay kulay berde. Yun po yung totoo pong nakita ni Juan. Okay, so mamaya papaliwanag po natin. Pero dito Pastor, po nagiging choppy ka po. Ganun ba? Nagiging choppy ba ako? Pwede po bang siguro po kasi naka-wifi po, Pastor. Nagka-cut-cut po siguro. Mas maganda po siguro open yung door para nang sa Okay, sige. Siguro, wait lang po mga kapatid, no? At siguro i-take over lang po ni Sister Ninya saglit and then babalik po ako. Okay, Sister Ninya, paki-take over po muna. Opo, off mo na lang po na yung camera. Okay. Okay, so yan po, ngayon ang pag-aaralan po natin, ang gaya nga po ng sabi ni Pastor, ay yung 4 horsemen. Nang sa ganun malaman po natin kung nasaan kapanahunan na po tayo ngayon. Ano po? At ang una nga pong nakita dito ay yung puting kabayo at yun po ang pag-aaralan natin, the white horse. Okay na po ba, Pastor? Ayan, paantayin na lang po natin ng saglit si Pastor. Ayan. So, i-share na po natin ang ating segment, mga kapatid. Nang sa ganun ay makasama po natin ang ating ibang mga kapatid. Alright? Pastor, okay na po ba? Oh, okay. Medyo may nagkaroon po siya ng technical problem sa ngayon. Okay, paantay lang po ng konti. Okay, ipagpaumanhin po ninyo, gawa po ng nasira po yung isa po nating gadget. Kaya po nag-share na lang po kami ni Sister Ninya para po maituloy ito pong napakahalagang segment na ating pong pag-aaralan po ngayong gabi. Okay? So ipagpaumanhin po ninyo, gusto man natin na maging maayos at kami nga pong dalawa, yung sana po ay magkakaroon po ng palitan po ng aming pong mga kuro-kuro at opinion, pero mukhang hindi na po natin magagawa ngayon sapagkat gumib up na po. Bumigay na po yung isa po nating gadget
So maipag-pray po natin sa Panginoon na kung sakasakali ay makabili po tayo ng bago, no? Kasi talagang medyo matagal-tagal na rin po 'yon. But anyway, salamat po sa Panginoon sapagkat hindi niya po pinahintulutan na hindi po matuloy ito pong ating pong segment. Sa katotohanan lang po, dapat kanina pa kaming 7 o'clock eh. Pero ang problema, every time na kami po ay magkakaroon na po ng live segment, magsisimula na, bigla pong nagkakasira yung mga ginagamit po naming mga computers. At hindi po namin malaman kung ano po ang kadahilanan dahil pag hindi naman po nagagamit, at ito naman po ay kumbaga ginagamit lang namin sa pagre-research, okay naman siya. Okay? Pero pagdating po mismo, okay, ng aming pong live segment, doon nagkakaroon po ng problema. Pagpapakita na talagang nais po ng kaaway na mahadlangan ang paghahayag natin ng katotohanan. Sa katotohanan nga lang po mga kapatid, pati nga po yung ating pong mga followers medyo bumawas na. Dati po 28,000 mahigit na po kami, turning to 29. Ngayon, 27,000 na lang po yung followers natin. Bakit? Kasi every time na meron pong mga bagong magpa-follow, okay, nagkakaroon po ng notification na meron pong mga nag-follow, halimbawa 83, 103, ganon. Instead na padagdag, pabawas. So yun po yung ginagawa po ng kaaway. At tayo po ay inilagay sa pinakamababang algorithm kasi nga medyo nangangamba itong Facebook na malaman ng ating mga kababayang Pilipino yung katotohanan, parang sa gano'n na hindi po sila makapaghanda. Idagdag pa na yung aking pong Facebook account na Chosen Gen ay dini-activate ni Facebook nang wala pong anumang notification at hindi rin namin po alam kung ano po ang dahilan. At ito po ang nakakatuwa. Okay? Kamakailan, dini-activate na po, hindi ko na po ginagamit. Okay? Kamakailan, nagulat po ako, yung Chosen Gen na hindi ko na po ginamit, gawa nga ng dini-activate ni Facebook, nag-friend request pa sa akin. Yung sa akin pong bagong account. Saan ka nakakita nun? Okay? Nag-friend request po, mga kapatid. Ngayon, ang ginawa ko, inaccept ko para malaman kung baka meron pong ibang gumagamit po noon. Okay? Sabi ko, ibang klase talaga tong si Facebook, Dini-activate ako, tapos nung ako po ay na-deactivate at hindi ko na po ginagamit, ibang account na yung ginagamit ko, abay nagawa pang mag-friend request. Matindi po, mga kapatid, So, but anyway, ay salamat pa rin po sa Panginoon sapagkat kahit papano ay nabigyan po tayo ng pagkakataon at nagagamit kahit papano ng Panginoon na maging daan para po malaman po ng marami ang katotohanan. Amen? Ngayon, balik po tayo sa ating pong pag-aaralan po ngayon pong gabi na kung saan binasa nga po natin kanina sa Revelation chapter 6 verses 1 up to 8 yung tinatawag nating yung 4 horsemen of the apocalypse. At ito po ay merong pong designated na mga kulay at ito pong mga kulay na ito, mga kakapatid, ay sumisimbolo sa iba't iba pong mga pangyayari at kaganapan, okay, na mangyayari din naman sa buong mundo. At ang una nga pong nakita natin, okay, ay yung white horse, okay? At ito pong white horse na ito, mga kapatid, siya po ay tawag rito, may dala-dala pong pana pero wala po siyang dalang palaso. Okay? Ano po ba ang sinisimbolo po nito, mga kapatid? Of course, sabi po ng Revelation chapter 1 verse 2, sabi po ng Bible ay ganito. Okay? Now I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard one of the 4 living creatures saying with a voice like a thunder, "Come and see." And I looked, and behold, a white horse. He who sat on it had a bow, and a crown was given to him, and he went out conquering and to conquer. So makikita po ninyo, meron po siyang pana pero wala po siyang palaso. Wala po siyang bala. And I believe kung bakit wala pong bala yung nandiyan po sa nakasakay po sa white horse is because marahil
kanya pong naipana na isiguro ito. Amen. Ngayon, ganito po, makikita po natin na ang simbolo po nitong pong white horse, ito po kasi dati pong naging katuruan ng marami, na yung white horse daw po ay tumutukoy sa Antichrist. Okay? At maaring siguro tama po yun. Pero dito po natin makikita, amen, na kung saan maaring hindi rin po patungkol sa Antikristo yung symbolism ng white horse. At ako po'y naniniwala na ang simbolo po nito ay walang iba kundi patungkol po sa medisina. Kaya makikita po ninyo, ito pong aming pong, ayan, yung picture na aming pong ipinakikita, yung mga doktor, yung mga nurses, okay, sila po ay nakasuot ng puti. At dito nga po, makikita nyo, may hawak pang injection. So dito, makikita po natin mga kapatid na ang sinisimbolo po ng white horse marahil ay yung mga medical crew o yung mga doktor at mga nurses sa ospital na kung saan, okay, sila nga po ay nakasuot po ng white. Okay? Ngayon, ano po yung bow o yung pana na hawak-hawak nitong tawag to rider on the white horse? Ano po yung kanya pong hawak? Okay? Ngayon, ang hawak-hawak po niya, mga kapatid, ay walang iba kundi yung tinatawag po nating toxon. Ayan. Ito po muna, no? Ito po yung Greek word ng salitang pana. Okay? Toxon. At dito po kinuha yung salitang toxin. Ayan. So makikita po ninyo, ang nakalagay dyan, the ancient Greek word for bow, which can also refer to the arrow shot from it. This word is the root of English terms related to poison, like toxic, because the Greeks originally used poison arrows and derived the word for poison from the word for the bow and arrow. So yung bow at arrow, isa lang po palang ibig sabihin nun. Toxon. At dyan nga po kinuha, dinerive yung salitang toxin, mga kapatid. Okay? Ngayon, ito pa po ang isa pang medyo nakakamangha. Dahil, okay, yung isa pa pong Greek word ng salitang toxon yung toxicon. Bakit po toxicon? Ito po ay derived sa dalawang magkaibang salita. Okay? Yun po yung toxicon, pharmacon. Ayan. So, meron pong word na pharmacon. Diyan po kinuha yung, diyan po, okay, nagmula yung salita pong pharmakia. Okay? Pharmakia. So, dito, bago po natin ilipat, sabi to, this translate to poison for use on arrows. So, yung mga pana po kasi nung unang panahon, nilalagyan po kasi ng lason yun. At yung lason ay gawa po sa salitang pharmakia, medicine, with sorcery. Yun po ang ibig sabihin ng salitang pharmakia. Hindi lang siya medicine, kundi yung medisina na may kalakip, mga kapatid, may kalakip po na pangkukulam, may kalakip po na inkantasyon, may kalakip na orasyon, may kalakip na lason. Okay, mga kapatid? So, sabi po ito, this translate to poison for use on arrows. Ancient Greeks and other groups like the Scythians were known to dip their arrowheads in poisons to make them for lethal in hunting and warfare. Ayan, yun po yung Greek word na ginamit sa bow, toxon. Okay? At ito pong bow na ito, kung bakit nga po makikita natin, wala na po siyang palaso, sapagkat nailagay na po ito, nakapag-conquer na po siya, he conquered and continues to conquer. Yun pong ibig sabihin ng sinasabi po ng Revelation chapter 6, verse 1, mga kapatid. Okay? Kaya nga, dito po, makikita po natin, babalik po tayo dun sa Revelation chapter 18, verse 23, ito po yung naging dahilan kung bakit na-conquer o nasakop ang buong mundo. Sabi diyan, the light of a lamp shall not shine in you anymore, and the voice of bridegroom and bride shall not be heard in you anymore. For your merchants were the great men of the earth,
For by your sorcery, yun po yung word na parmakia. For by your sorcery, all the nations were deceived. Okay? Yung lahat daw po ng mga bansa na-conquer. Okay? Na-conquer, bunga po ng deception. At ano pong ginamit para ma-conquer at ma-deceive ang buong mundo sa pamamagitan po ng sorcery. At yung word na sorcery nga po, mula po sa salitang parmakia. Pharmacy. Diyan po kinuha yung salitang pharmacy. Okay? Yung mga butika na ating pong pinagbibilhan ng gamot. Okay? Mga parmasya. Okay? Bakit po ko tinawag na pharmacy? Sapagkat nga ang binebenta po kadalasan mga gamot na meron pong halong pangkukulam. Ito pong nakalagay rito. Pharmakia is a Greek term that translates to sorcery, witchcraft, or magic, but can also refer to use and administration of drugs or poison. Ayan. So, pwede rin po pala sa mga drugs, sa mga gamot, at maging sa mga lason. Yung tinanggap po ng marami na MOTB vax, lason yun eh. Okay? Kaya makikita po natin, nasakop ang buong mundo ng dahil po sa salitang parmakia, at ang parmakia nga pong ginamit sa mga tao ay lason, toxon. Okay? Kaya nga marami po ang nangamatay at ang iba nababago na po ang kanila pong mga DNA ngayon. Okay? So, yan po yung unang yan po yung unang selyo na kung saan yung rider nga po ay walang iba kundi yung white horse. Ngayon, tutuloy po tayo kasi ito po, kasi nandito na po tayo sa mga kaganapan na ito po ay unti-unti na po nating nakikita. Ang sumunod po ay yung pangalawang selyo na kung saan nung ito po ay binuksan, na meron pong lumabas na isang kabayo na kung saan ang kulay po ay fiery red. Okay? Hindi lamang siya kulay pula, kundi siya po'y parang apoy na pula. Ayan. Yan po ang ibig sabihin ng salitang fiery red. Ngayon, ano po ang nakalagay dito? When he opened the second seal, I heard the second living creature saying, "Come and see." Another horse, fiery red, went out, and it was granted to the one who sat on it to take peace from the earth. And the people should kill one another, and there was given to him a great sword. Ayan. Sa ibang translation, ang nakalagay po doon, he was granted to make war. Okay? Pero hindi po yun ang totoong nangyari at hindi po yun totoong translation. Ang totoong translation, mga kapatid, he was given the power, he was granted to take away peace. Kaya nga po, ang ginamit po na Greek word ng salitang take away peace ay lambano irene. Okay? Lambano irene, which means, anong nakalagay dyan, sister niya? Pwedeng palakihan. Okay? Take forcefully the peace, prosperity, quietness, rest, and one's peace. Ayan. Tanggalin daw po ng puwersahan yung kapayapaan, tanggalin yung puwersahang kayamanan at pagpapala, tanggalin pati po yung katahimikan, tanggalin yung kapahingahan, at tanggalin po maging yung kapayapaan ng isang individual. Okay? Ngayon, ito po mga kapatid, kasi nga kung bakit gusto po naming i-share po itong mga bagay na ito, kasi ito pong mga nangyayari ngayon, I believe, simultaneous po itong nagaganap. Okay? Now, tingnan po ninyo mga kapatid. Okay, meron po kasing tawag rito, meron po tayong report na kung saan, ito po, top Trump officials are moving onto military bases. Okay? So, ngayon po, yung lahat po ng mga opisyales ni Trump, mga kapatid, ay unti-unti na pong tumutungo, okay, at pumupunta
sa lahat po ng mga Okay, wait lang po at inaayos ni Sister Ninya yung camera. Okay? Sila po ay tumutungo na po sa iba't iba pong mga military bases. Ito nga po, meron pong isa pong gantong pangyayari. Sabi rito, Trump officials move into military residences in DC area. Defense Secretary Pete Hegseth moved into a home at Fort McNair, traditionally reserved for the Army's Vice Chief of Staff. Secretary of State Marco Rubio and others also live in military housing. Bakit po nila ginagawa? Kasi ngayon po, mga kapatid, ay magkakaroon po ng tinatawag na civil unrest. Yung mga tao sa lugar po ng Amerika ay nagbabanta po ang mga tao sa Amerika since ngayon po kasi mga kapatid, matindi na po ngayon yung nangyayari pong mga kaguluhan. Okay? Bakit po matindi po yung mga nangyayaring kaguluhan? Dahil meron pong napipintong gera. Okay? May napipintong gera at handa pong mag-rally yung mga tao po ngayon, okay, by this coming November 1. Mamaya pakita ko po yung mga kadahilanan. Pero ang una nilang dahilan is gusto po nilang pabagsakin yung gobyerno Trump dahil nga po si Donald Trump po ngayon, okay, ay patungo po ngayon sa isang digmaan laban sa Venezuela, laban sa Mexico, laban sa Colombia, sapagkat ito pong mga bansang ito ang kanya pong pinaghihinalaan na nagdadala po ng mga drugs patungo po ng Amerika. At hindi lamang po yun, mga kapatid, okay, since yung nagpakita po noon yung China, yung North Korea at yung Russia, sila po ay nag-team up at nagpakita po sila ng kanila pong mga artillery, okay, armaments, nagpakita po sila ng kanila pong mga weaponry na para bagang pinoprovoke yung Amerika at maging yung mga allied forces nito. Kaya ngayon, ano pong ginawa po ng Amerika? Sila po ngayon ay magkakaroon ng tinatawag na nuclear testing. Okay? Sa loob po ng 33 years, after 33 years, muli pong naaprubahan, okay, na magkaroon po ng nuclear testing. At dito po medyo nakakaroon po ng malaking pangamba ang napakarami sapagkat, okay, ito po yung sinabi po ni Donald Trump. The United States has more nuclear weapons than any other country. This was accomplished including a complete update and renovation of existing weapons during my first term in office. Because of tremendous destructive power, I hated to do it but had no choice. Russia is second and China is a distant third, but will be even within 5 years. Okay, because of their country's testing program. I have instructed the Department of War to start testing our nuclear weapons on an equal basis. The process will begin immediately. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. So ito po, desidido po si Donald Trump. Okay, na magkaroon po ng nuclear test. At, mga kapatid, sumagot po kaagad ang Russia. Ano pong sabi ng Russia? Pag nagkaroon ng nuclear testing ang Amerika, magkakaroon din sila ng nuclear test. Dito na po tayo medyo magkakaroon ng problema. Kaya nga po, ngayon, yung mga global elites, okay, ay nagkakaroon po ngayon ng pangamba at sila po ay nag-iimbak ng pagkain sa kanila pong mga bunkers at mamaya meron po akong babasahin sa inyo na kung saan inire-ready po nila ang kanilang mga sarili sapagkat meron nga pong nakaambang panganib at yun po ay yung pagkakaroon ng World War III. Sabi po ng Russia ay ganito, Russia says it did test nuclear weapons but would it if the US did?
Ayun, hindi rin daw po sila nagte-test ng nuclear. Pero pag nagsimula ang Amerika, okay, aba, sila man po ay magkakaroon ng nuclear test. Okay? Ngayon, tingnan po ninyo mga kapatid. Okay? Tingnan po natin. Ito po, yung treaty. Okay? Yung treaty ng Amerika at Russia na kung saan ay parang pinapawalang visa na po ata nila. By February. Okay? By next February 5, 2026, di ba expire po yung treaty? At wala na rin po ata silang plano na magkaroon pa. Wala na po silang planong magkaroon pa ng treaty. Pag na-expire po by next year, February 5, 2026, yung treaty ng Russia at America concerning, okay, sa tinatawag po nilang, yung parang, yung paglilimita ng mga nuclear power. Okay? Ngayon, ang mangyayari po, of course, since wala na pong limitation sa bawat panig ng US at ng Russia, aba, gagawa ng maraming nuclear weapons, nuclear missiles, mga kapatid. Itong mga bansang ito, kabilang na rin po yung China. Okay? At dito makikita po natin, mga kapatid, dito ngayon maisasakatuparan yung sinasabi po ng Biblia. Na alin? Na kung saan magkakaroon nga po ng digmaan dahil binigyan po ng karapatan yung rider ng fiery red horse na alisin ang kapayapaan sa buhay ng bawat isa, magkaroon ng gera at magpatayan. Alam niyo po ba mga kapatid, hindi lamang po yung Russia at Amerika yung magkakaroon po ng conflict. Ayon po sa report, ito po yung mga conflict sa iba't iba pong mga bansa. Hindi lamang po natin alam, pero meron pong mga iba't ibang uri po ng conflict at Cold War. Okay? Sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Ito pong nakalagay rito. Many countries are currently involved in conflicts including Ethiopia, Ukraine, Syria, Yemen, Afghanistan, Iraq, and the Democratic Republic of the Congo. Other nations with ongoing conflicts or insurgencies include Myanmar, Sudan, Nigeria, Mali, and Burkina Faso, among others. Africa. Sa Africa po, Ethiopia, Sudan, Nigeria, Democratic Republic of the Congo, Mali, Burkina Faso, Mozambique, Somalia, and Chad. Sa Middle East naman, yung Yemen, yung Syria, Iraq, at saka yung Palestine. Kabilang na po dyan yung Israel. Okay? Sa Asia, Afghanistan, Myanmar, and conflicts in parts of India and Pakistan. Sa Europe, yun nga po, yung Russia at saka yung Ukraine. Ngayon, sa Amerika, ito nga po, yung Mexico, yung Colombia, yung Haiti, and at the same time, yung Venezuela. Handa pong girahin po ni Trump itong mga bansang ito dahil nga po itong mga bansang ito ang pinaghihinalaang nagdadala po ng droga. Okay? Sa bansang Amerika. Kaya po ngayon, mga kapatid, nag-a-announce po ang marami, maging po yung mga iba't iba pong mga watchmen at mga Christian vlogger sa Amerika na kung saan sila po ay maghanda na. Sa katotohanan po, okay, yung bawat states, hindi ko po alam kung ilang pong states sa Amerika, bawat estado ng Amerika ay pinadalhan po ni Donald Trump ng tigpa 500 American troops para bantayan, okay, yung most populated at saka yung most busy, okay, na mga lugar sa bawat states dahil nga may nakaambang gera at meron po silang tinatawag dito na information, leak info na pasasabugin yung bawat states ng Amerika. Okay? Kaya po nagpadala si Donald Trump. Bakit po siya nagpadala? Tigpa 500 po, more or less 500 po na US troops sa bawat states bilang paghahanda kasi nga meron pong leak information na kung saan sila po ay maaring tirahin, girahin at bombahin, okay,
ng iba't ibang mga bansa, lalong-lalo na po yung 3 bansa gaya po ng Venezuela, ng Mexico, at ng Colombia. Okay? Kung bakit ganun na lamang po nagpadala si Donald Trump, mga kapatid, ng mga tropa sa bawat estado po nito. Okay? So, naririto na po tayo. Okay? Naririto na po tayo sa pagkakataon na kung saan mukhang sisiglab na po ang giyera. At mukhang mawawalan na rin po ng kapayapaan. Gaya po ng nasabi ko, ngayon pong darating na November 1, which is November 2 naman sa atin. Okay, November 2 sa atin, November 1 sa Amerika, ay meron pong nakaamba na malawakang protesta. Alam niyo po ba kung bakit? Una, dahil nga magpahanggang ngayon, naka-shutdown pa rin ang Amerika. At dahil po naka-shutdown ang Amerika, mga kapatid, of course, wala pong pondo na ma-release. Okay? Dahil hindi po magkasundo yung mga partido, okay, yung Senado, yung Kongreso, hindi po magkasundo, and we believe ito po ay orchestrated. Okay? Ito po ay planado na hindi sila magkasundo, okay, doon po sa tinatawag po nating national budget ng Amerika. Hindi po sila magkasundo. At dahil po doon, alam niyo po kung ano po ang nangyari, dito na po tayo ngayon papasok. Okay? Dahil pagkatapos po, ito po kasi yung pagkakasunod-sunod ng mga mangyayari kung bakit ito pong 4 horsemen na ito, I believe ito po ay ginawa ng Panginoon na magkakasunod-sunod sapagkat, hallelujah, hallelujah, sapagkat ito po yung magiging domino effect, mga kapatid. Okay? Ngayon, ano pong sumunod? After po ng white at saka red horse, okay, hindi po yung red horse na alak, ano? White horse at saka fiery red horse, ano pong sumunod? Yung black horse. Yung screenshot natin ng mga states. Okay? Ngayon, papakita ko po kasi alam niyo po mga kapatid, ito pong black horse, ito po ay tumutukoy walang iba kundi sa taggutom. Okay? Dito po makikita natin, ang sabi po ng aklat ng Revelation, chapter 6, verses 5, okay, hanggang 6. Ito pong sabi ng Biblia, 5 to 6. When he opened the third seal, I heard the third living creature say, "Come and see." So I looked, and behold, a black horse. And he who sat on it had a pair of scales in his hand. And I heard a voice in the midst of the 4 living creatures saying, "A quart of wheat for a denarius, and 3 quarts of barley for a denarius, and do not harm the oil and the wine." Ayan. Okay, so nung tinanggal po yung ikatlong selyo, lumabas po yung itim na kabayo. Okay? At doon po sa itim na kabayo, meron pong nakasakay na kung saan meron pong daladalang timbangan. Okay? At meron pong sumigaw mula po doon sa 4 na nilalang na buhay. At ang sabi po doon, okay, na ang magiging kabayaran, okay, sa tinatawag po nating wheat o yung pong wheat trigo, okay, ano lamang po, isang takal na trigo. Okay? Isang takal na trigo, ang presyo po nun yung isang buong sahod ng isang tao. Okay? At 3 takal na harina naman, kung harina ang bibilhin, yung isang buong sweldo ng tao, ang katumbas, 3 takal na harina. Okay? I believe siguro hindi po ito tumutukoy sa harina, kundi malamang ito po tumutukoy sa tinapay. Okay? Kung sakasakali yung buong sahod mo, magkano na po ba sahod ngayon? Minimum 650 na ba? O 675? Hindi ko na po kasi alam. Kung magkano na po yung sahod ngayon, yung minimum. Ngayon, sabihin natin 650.
yung 650 na sahod mo sa isang araw, ang katumbas na lamang nun, mga 10 o 20 pirasong pandesal. Okay? So, magiging mahirap, mga kapatid, ang sitwasyon. Naalala niyo po ba, meron pong isang Nigerian prophet, si Perez ata yung kung di ako nagkakamali, na nag-prophesy. Alam ko pong alam niyo yan dahil nga marami po sa atin updated dyan. Yun po yung nag-prophesy nung una na by the end of September, papasok ng October, meron daw pong lindol na mangyayari at magaganap sa Pilipinas. At yun nga po, lumindol. Okay? Sa Cebu at sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At yun po ay eksakto, okay, na nangyari taganap batay sa sinabi po ng prophet from Nigeria, si Prophet Perez. Okay? At ngayon, siya po ay nagpa-prophesy na by next year, 2026, ay magkakaroon ng global famine. Okay? Ngayon, ano po ba ang mga nakaambang mga maaring maganap? Gaya nga po ng sinabi ko kanina, okay, yung mga tao sa lugar po ng Amerika ay nagbabadya pong magprotesta by November 1 para po ibagsak ang gobyerno ni Trump. Gawa po na magkakaroon nga po ng tinatawag na gera laban po sa Venezuela, Colombia at Mexico. At hindi lang yon, kundi dahil nga po sa nagsha-shutdown ang government ng Amerika at hindi po makapaglaan ng pondo dahil nagtatalo at nag-aaway-away yung Senado at yung Kongreso concerning sa national budget. So wala pong budget po na i-release. Okay? Wala pong food stamp, budget for food stamp. Alam niyo po kasi mga kapatid, yung mga pulube o yung mga tinatawag nating mga homeless, Low income. okay, yung mga mababa po yung mga income below minimum wage, okay, sila po ay pinagkakalooban ng food stamp. Kumbaga sa atin, parang ayuda. Okay? Binibigyan po sila ng food stamp. At yung food stamp na yun, pinopondohan ng gobyerno para po yung mga homeless, okay, yung mga wala pong trabaho, yung mga beggars, mga manlilimos, and at the same time, yung mga below minimum, ay magkaroon po ng pagkakataon para makakain. So sila po ay meron pong allotted na $2,000. Something like that. Okay, something like that. $2,000 a month. Okay? At yun po, ay inilalagay sa kanila pong tinatawag na parang ATM card, electronic card. Okay? So, kumbaga parang ano yun parang automatic na pupunta na po dun sa card, monthly, yung $2,000 at yun po ay ipagkakaloob sa lahat po ng mga homeless. Okay? Yung mga low income profit. Okay? At maging yung mga nanlilimos. Ang ganda po ng programa ng Amerika. Dito sa atin, walang ganun Okay? Yung Pilipinas po, ang yumayaman lang mga politiko. Pero sa Amerika, mga kapatid, meron po silang ganung programa. Ngayon, ano pong nangyari? Since hindi po nagkakasundo sa pagpopondo ng national fund, okay? Ngayon, ano pong nangyari? Hindi po nagkaroon ng pondo para mabigyan ng food stamp yung mga homeless, yung mga below minimum wages, okay? Hindi po nabigyan. At dahil hindi po sila nabigyan, okay? Dahil hindi po sila nagkaroon ng pagkakataon na mapagkalooban, mga kapatid, mapagkalooban ng food stamp, kaya naman sila ngayon ay nagkakaroon ng pag-aaklas. At alam niyo po ba kung ano pong kanilang plano? Ang plano po nila, mga kapatid, whether the government like it or not sa lugar po ng Amerika, okay, raransakin daw po nila yung lahat po ng mga grocery stores. Kaya po makikita po natin dito po sa tinatawag na Illuminati card game, okay, meron pong mga nakalagay na kung saan, ito po yung mga nakalagay sa Illuminati card game.
Ayan, upheaval, March on Washington, at saka martial law. Ayan. So, makikita po natin, magkakaroon po muna ng upheaval, kaguluhan, at magkakaroon po ng marcha patungo po ng Washington DC, doon po sa tinatawag nating White House. At pag nangyari po yung iba't ibang mga kaguluhan, gaya po ng nangyari sa bansang Pilipinas, of course, magdideclare si Donald Trump ng martial law. Okay? At yung mga tao nga, gaya po ng sinabi ko, whether the government like it or not, they are ready to ransack groceries and even yung mga bahay. Ito po ang sabi po ni Elon Musk nung siya po ay in-interview, mga kapatid, concerning sa mangyayari, at ito nga po ay unti-unti na po nagaganap. Ano pong sabi niya? Whether you choose whether you choose violence or not, violence is coming to you. You either fight back or you die. Okay? Ngayon, nagkaroon po ng seminar na kung saan ito po ay pinangunahan ni John Casey. Okay? At ito po, yung kanya pong ginawang seminar, siya po ay nagsalita at nagsabi ng ganito. Sabi niya, preparing for record cold food rationing civil unrest. Expect for politicians to impose food equality. Magkakaroon po natin tinatawag ng food equality. Food justice. They might seize your food if they feel like you have more than your fair share. Ayan. Ito pong mangyayari. Di ganito. Okay? Ang gagawin po ng gobyerno ng Amerika, magkakaroon po ng food stamp, pero magiging pantay-pantay ang lahat. Halimbawa, sa inyo pong tahanan, okay, sumobra. Halimbawa, ang allotted lang sa inyo ay isang tray ng itlog, naging 3. Kukunin nila yung 2. Pwersahan nilang kukunin yun. Kailangan pantay-pantay. Okay? And of course, mas lalo pong mapipilitan ang marami na magpalagay ng MOTV vax kasi hindi ka bibigyan pag wala ka nun. Hindi ka bibigyan ng bahagi mo. Kaya nga po, tayo po ay nag-i-encourage na mag-imbak kayo ng pagkain. Dito na po, papasok yung matagal na sinasabi ni Pastor Jones. Preparation. Bakit? Dahil po, pag ito po ay nangyari at naganap sa Amerika, of course, mangyayari din po sa atin. Actually, may sinabi si Donald Trump, ewan ko kung meron kaming video, na sinabi ni Donald Trump, okay, na kung saan malaki daw po ang bahagi ng Amerika sa buong mundo. Okay? At hindi daw po mabubuhay ang buong mundo. All nations on earth will die, according to Donald Trump, without America, sabi ni Donald Trump. Kung wala ang Amerika, mamamatay ang lahat ng bansa. Totoo yun, mga kapatid. Ngayon, kung magsisimula po yung kahirapan sa Amerika, damay-damay po yan. Okay, yan po yung tinatag nating domino effect. Kabilang po ang Pilipinas. Okay? Ngayon, ito po nga yung sinabi ni John Casey na kung saan magkakaroon po ng equality. Lahat pantay-pantay. Hindi pa pwedeng may sosobra at hindi rin pa pwede sigurong may kukulang. Kung sa isang tahanan sumobra po ng bigas, halimbawa ang allotted sa'yo ay 1 sako lang for the whole month. Okay? Whether marami kayo o kaunti. Pag ikaw ay meron kang imbak na 3 sakong bigas, pwersahin nilang kunin yung 2. Dapat 1 lang sa'yo. Okay? Wala kang pananim. Wala kang naipon na pagkain. Kawawa ka. Ito po ang sabi niya, be prepared to be shocked emotionally and intellectually. Okay? Have a minimum of 1 year food supply. Ayan po. Meron po kaming video, ewan ko kung nandito, sa China. Sa China po, nagkakaubusan. Okay? Sa China, nagkakaubusan po ng mga stocks. Why? Sapagkat sila po ay bumibili sa mga grocery stores ng kanilang imbak na pagkain for a year. Sa loob po ng 1 taon. At ito po yung matagal ko nang sinasabi sa inyo, mga kapatid, wala po kayong ibang sisisin kundi sarili nyo.
Okay? Hindi kayo pwedeng magsabi sa akin, Pastor, mahirap lang kami, wala kasi kaming ganito, ano. Pwede tayong magtanim. Kasi pag dumating po sa inyo, sino sisisihin nyo? Sino po ang hihingan nyo ng tulong? Of course, alam ko po, mayroon pong paparating na tulong sa Panginoon. Okay? Pero mas maigi na tayo po ay nakapaghanda. Gaya po ng ginawa ni Joseph. Si Joseph, alam niyang magkakaroon ng great tribulation, ng tribulation, okay, during his time. Yung 7 years na nag-prosper yung Egypt, ang ginawa niya, nag-imbak, nag-ipon. At nung dumating yung 7 years tribulation, okay, na-spare si Joseph kasama ng kanyang pamilya, yung buong angkan ni Israel. Okay, naging pagpapala si Joseph. So, kung bakit po inilagay ng Lord yung revelation na yun patungkol sa Joseph, the dreamer, is because doon tayo ngayon kukuha ng idea. Para pag dumating yung kasakunaan, of course, hindi ka mamumroblema. Okay? Ngayon, mga kapatid, okay? Ito po. Ang sabi po ni John Casey, ganito, be prepared to defend your home, your food, and your family. Next to the mob that's looting the grocery store in your neighborhood, your biggest threat will be your neighborhood. Neighbor in your neighborhood. Okay? The biggest threat is your neighbor in your neighborhood. Yung kapitbahay mo ang magiging kalaban mo. Kasi syempre, kailangan nilang makasurvive. Okay? Ngayon yung malalaman kung anong dahilan bakit si pastor nasa bundok. Nag-iisa. Ngayon yung po malalaman at maintindihan, yun pala ang reason. Yun pala ang ginawa ng Diyos na paghahanda kila Pastor Diyos kung bakit siya tinungo sa kabundok. Ang dami nagtatanong, bakit kayo pastor nasa bundok, ganto ganyan, wala pang nangyayari. So, ang gusto siguro nila, kailangan meron mo nang mangyari bago tumungo ng bundok. Okay? Ngayon, ito po mga kapatid. Ito po ang problema ngayon. Since hindi na po makapagbibigay ng food stamp ang gobyerno ng ng Amerika sa mga homeless, sa mga below minimum wage earner, sa mga beggars, eto po ngayon ang nagkaroon ng pagkakataong mag-ipon-ipon para po, okay, para po pabagsakin ang gobyerno ni Donald Trump. At sila nga po ay magpoprotesta at magrarally sila November 1, November 2 sa atin. Okay? At raransakin po nila yung lahat po ng mga bahay at mga grocery store sapagkat sila po ay wala nang makain. Mga kapatid. Okay? Ito ang dahilan kung bakit yung Washington DC, yung White House, nag-barricade, binarikadahan ang buong White House, maging ang Walter Mart nagbarikada. Bakit? Expected nila na may gantong mangyayari. Okay? Ngayon, hindi lang yan. Okay? Kasi meron pa tayong isa pang horseman, yung pale horseman. Okay? Mas matindi po yung mangyayari. Okay? Ngayon, doon po sa sinasabi ko po ngayon, mga kapatid, of course, kailangan na rin po nating maghanda. Kailangan na nating mag-imbak ng pagkain. Dahil darating ang panahon, ito po ang magiging problema. Okay? Darating po ang panahon pag nagkaroon nga po ng taghirap dahil pinaraphisay na yan, magkakaroon po ng malawakang patayan. Naalala ko po noon, nung hindi ko alam kung ano bang bagyong Yolanda na tumama sa Mindanao. Hindi ko po alam kung nabalitaan niyo yun. Na kung saan niransak po ng mga tao yung 7-Eleven at yung mga micro groceries. Niransak nila para makakain. And at the same time, yung mga nalunod sa baha, okay? Yung mga namatay sa bagyong Yolanda, kinain nung mga taong wala na pong makain sa lugar po ng Mindanao. Nung nagkaroon po
ng bagyo, disastrous storm sa Mindanao at yun nga po yung Yolanda. Ganun po ang mangyayari. Okay, since tayo ngayon ay nakapasok na sa Great Tribulation. Okay? Nakapasok na po tayo, mga kapatid. At ito nga pong selyong ito na nabuksan ay tanda na tayo po nasa Great Tribulation na yung unang bahagi. Okay? Ngayon, ito po ang matindi. Okay? So, tapos na po tayo sa White Horseman. Okay, yung Rider of White Horse na kung saan yun nga po yung pandemya. Okay? Yun po yung mga doktor at mga nurses na nagturok sa mga tao gamit yung toxin. And then, pumasok na tayo sa gera. Okay? Dahil ito nga po, may mga gera pong nangyayari. Ngayon, taggutom. Okay? Magsisimula na po yung taggutom. Ito po ang matindi. Pagdating po ng Revelation chapter 6, 7 to 8, meron pong tinatawag na pale horse. Ito pong pale horse na to, hindi po ito maputla, kulay green ito. Kasi ang ginamit po na word dito, pero babasahin ko muna bago natin basahin mo natin yung Revelation chapter 7 to 8. When he opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature saying, "Come and see." So I looked, and behold, a pale horse, and the name of him who sat on it was Death. Hades followed with him, and power has given to them over a fourth of the earth to kill, sword, hunger, death, and by the beasts of the earth. Ayan. So, yung tatlong nauna, yung white, yung red, at saka yung black, okay, pinag-isa, mga kapatid. Okay? Nag-intensify ng doble, triple, quadruple, mga kapatid. Yung pangyayari sapagkat yung pale horseman ay binigyan po ng kapangyarihan na pumatay, okay, na, ano po ipapatay niya? 1/4 of the earth. Kung sakasakali na meron po tayong 8 billion, ano po yung 1/4 nun? 2 billion ang mamamatay. At ang magiging kasangkapan ay gera, yung sword, yung hunger, tagutom, yung kamatayan, at yung beast. Ito yung beast, yung medyo kakaiba. Okay, ngayon, tuloy natin mga kapatid. Okay? Ngayon, yung Greek word na ginamit po sa pale ay chloros. Okay? Ito nga po yung kulay ng chloros. Hindi po siya pale na maputla, kundi greenish that is verdant, dun-colored or green pale. Ang kulay niya ay para pong yung green apple, something like that. Okay? Yun po yung kulay ng pale horse na sinasabi ng Revelation chapter 6 verses 7 to 8. Ngayon, ano po ngayon yung mga mangyayaring kaganapan, mga kapatid? Okay? Bago ko po maibigay yung paliwanag doon, gusto ko po munang ma-play, ewan ko kung nandito, kasi may ginawa po si Donald Trump na isang video, AI video ni Donald Trump. Pinakita ko na po ito nung mga nakalipas, pero gusto ko lang pong i-share sa inyo, kasi dito sa video na ito, okay, sila po ay nakasuot ng kamatayan and they are depicting na marahil, okay, magkakaroon po ng tinatawag na global death. Idagdag pa na sinabi nung ex-girlfriend ni Elon Musk na magkakaroon ng tinatawag na mass depopulation. Okay? Ngayon, ito po yung wala na ba yung video na yon? Hindi po yung naka-upload. Okay. Hanapin ko muna. Wait lang po, kasi sobrang dami po palang nandito. Hindi na po halos makita ni Sister Nina yung video. Okay? Hallelujah, Jesus. Pero, siguro tingnan nyo na lamang po doon sa ginawa po naming isa sa aming pong video. Di ko lang alam kung patungkol yun sa sa
Three-Eye Atlas. Hindi ko lang alam kung yun. Pero ito po, tinatry po ni Sister Nina na tingnan para nang sa ganon ay ating pong ma-play at makita po ninyo na ito nga pong mga nangyayari ay planado ng Antikristo at maging ng mga global elites. Okay, so ito po mga kapatid, maipe-play na ba natin, Sister Nina? Okay, ito po, ipe-play na po. Para lamang po mabigyan daan na kung saan maipaliwanag ko ng mas malinaw yung patungkol sa pale horse. Okay, ito po. Okay, paki-play. Walang sound. Depicting himself and Russell Vought as the Grim Reaper going after. Trump posted an AI video depicting himself and Russell Vought as the Grim Reaper going after Democrats. Here's the context behind this video. Late Thursday night, Trump posted an AI-generated video on Truth Social showing images of both himself and Director of the Office of Management and Budget, Russell Vought, dressed as the Grim Reaper over a parody of the Blue Oyster Cult song Don't Fear the Reaper, with altered lyrics about the government shutdown. The video, which was posted the same day that Trump announced he would meet with Vought to discuss which Democrat agencies to cut amid the shutdown, shows Grim Reaper Vought in front of the U.S. Capitol, walking near portraits of Democrats and inside agency offices. At one point, the video shows baby dolls dressed as Chuck Schumer and Hakeem Jeffries, with Jeffries wearing a sombrero and a mustache, while the song lyrics say, "Dems you babies, here comes the Reaper, gonna tie your hands." The video goes on to show Grim Reaper Vought waving at the camera while the song says, "Cry babies, end your plan," that cuts to clips of Democrats speaking on Capitol Hill. Trump wrote on Truth Social Thursday that he would take the government shutdown as an unprecedented opportunity to Okay, so Hindi ba nakita ba? nakita po ba ninyo na wala yung video? Okay, hindi po nagpi-play. Ayan, dito yun. Okay, di bali po, sige. Next time Next time na na lang. lang po kasi mukhang ito nga pong problema talaga. Medyo luma na kasi ito pong ating pong mga gamit dito kaya medyo nagkakaroon po tayo ng technical problem. So, naiintindihan po ninyo siguro kung ano pong ibig sabihin ni Pastor kung minsan late na po kami na mag-live segment kasi talagang nagkakaroon po ng problema. Okay? So, okay. Basta meron po tayong meron pong ganung pong video na AI video ni Donald Trump at doon sa kanyang AI video, meron pong mga zombies. Okay? Lumabas yung mga zombies. Ngayon, bukod po dito sa ating pong video na ipinakita, ito pong sinasabi ng Bible sa Revelation chapter. Nabasa na pala natin, di ba? Nabasa na pala natin. Okay, oo. Nabasa na po natin. Ngayon, ito po yung medyo kakaiba. Okay? Kasi, dito po sa ating pong binasa, merong pong verse na kung saan sa bandang baba, verse 8, okay, na yung mga mamamatay ay hindi lamang po mamamatay sa tabak, hindi lang mamamatay sa gutom at kamatayan, kundi mamamatay sa tinatawag na the beast of the earth. Yung beast of the earth, yung salita pong beast mga kapatid sa Griego ay therion. Okay? Yung therion po, ito po ay kalahating tao, kalahating halimaw. Okay? Ngayon, nasabi ko po nung nakalipas po na pagkakataon, di ko po alam kung ito, kamakailan lang, ilang araw lang nakakalipas na kung saan ay nagkaroon din po kami ng live segment at nabanggit ko po na ngayon pong araw, okay, hanggang November 2, yun po ay magkakaroon ng tinatawag na pag-release po ng plasma ng araw, magkakaroon po ng solar plasma, solar flare na ang kanya pong frequency ay nasa 78 Hertz or 78 gigahertz kung hindi po ako nagkakamali. That is 7,800 Hertz. Okay, mga kapatid. So sobra po niyang taas to the point na magkakaroon daw po ng pagbabago yung 6.2 billion na mga tao ayon po doon sa na isa pong research ng isang siyentipiko. Okay? Ngayon, ganito po. Nabanggit ko din po na kasaba po doon sa magaganap ngayong October 30, which is 31st sa atin, yung pag-ikot ng Three-Eye Atlas sa araw. Okay? And at the same time, yung napakahinang magnetic field ng mundo. So, ngayon po natin naranasan yun. Alam niyo po ba mga kapatid,
na ito pong 3i Atlas, okay, gusto ko lang po kayong bigyan ng update. Yung 3i Atlas ay nagkaroon po ng tinatawag na maneuver. Okay? So dito makikita natin na hindi po talaga siya kometa. Siya po ay isang space probe kasi nagkaroon po siya ng tinatawag na maneuver. Siya po ay umikot at lumiko. Ito po ang report, mga kapatid. Okay? Ito po ang sabi. 3i Atlas did the unthinkable near sun with a mysterious move, a sign of technology. Okay? So, ang ginamit po niya, ito po, interstellar comet 3i Atlas made a move that could be a clue about what is driving this mysterious cosmic body. It also became blue and extremely bright right before it reached perihelion. Perihelion po yun po yung moment na malapit po ang mundo sa araw, and at the same time, yun din po yung kalapitan ng 3i Atlas sa araw. So, sila pong, yung Earth, yung 3i Atlas, ay pareho pong malapit po sa araw. But this time around, hindi nga po nakita ng mga scientifico yung 3i Atlas sapagkat siya po ay nagtago sa araw at doon nga siya magkakaroon po ng maniobra. At yun nga po yung nangyari ngayon. Nagmaniobra po, okay, yung 3i Atlas at sa kanyang pagmamaniobra, hindi niya po ginamit yung gravitational pull ng araw. Hindi niya ginamit yung gravitational pull ng araw, kundi siya mismo ay nagmaniobra, okay, gamit ang kanyang sariling teknolohiya, mga kapatid. Okay? Ginamit niya yung kanyang sariling technology na kung saan ito nga po ay nagre-release, di po ba? Meron siyang ini-emit na nuclear power. Yun po ang kanyang ginamit para mag-maneuver. At ngayon, alam niyo ho ba mga kapatid, siya ngayon ay patungo ng Earth. Okay? Siya po ay patungo ng Earth. Ngayon, ganito po, meron pong isang pelikula. Meron pong isang pelikula way back 1980s ito eh. Ang pelikula pong ito ay walang iba kundi yung Night of the Comet. Ayan. Alam niyo po ba itong pelikulang Night of the Comet? Okay? Nahanap ngayon ni Sister Ninya yung trailer. Pero gusto ko pong ipaabot sa inyo na ito pong Night of the Comet na ito, okay, mga kapatid, meron pong kometa na patungo po ng Earth. Okay? At dahil po sa lakas po ng power ng kometang ito, yung atmosphere ay naging kulay red. Okay? And at the same time, yung mga tao na tinamaan ng radiation nitong kometa, na-pulverize, naging abo. Pero yung iba, okay, dito po natin makikita, dito siguro magaganap yung rapture. No? Kasi yung ibang mga tao, bigla pong napulverize. Napulverize po yung mga tao. Para pong rapture yung nangyari. Nung napulverize, naiwan yung mga sapatos, yung mga damit, at naging abo sila. And at the same time, yung mga tao na natira na hindi po na-pulverize at hindi naging abo, naging zombie. Ayan. Naging zombie. Ngayon, ito po, tutuloy ko po muna yung ang tawag rito. Itutuloy ko po yung report nito pong ating pong 3i Atlas na kung saan, di ba nasabi ko po sa inyo na nakalipas, okay, November 29 up until December, yan po yung pagpunta niya sa ating mundo, batay rin sa sinabi ni Avi Loeb na isang astrophysicist ng Harvard University. At ngayon, mga kapatid, ito pong 3i Atlas, nagbago ng kulay, naging kulay blue. Okay? Naging kulay blue. Dati po kulay green. Tapos naging kulay red. Ngayon naging kulay blue. Wala pong kometang nag-iiba at nagbabago-bago po ng kulay. Okay? Ngayon, patungo daw po siya ng mundo. At gaya po ng nabanggit ko po ng mga nakalipas, okay,
Ayon po kay Sebastian Martin, isa pong remote viewer, na ang mga nakasakay sa 3i Atlas ay mga reptilian soldiers. Okay? At nakausap din po ng mga scientists na nagbukas ng portal sa CERN. At eto ngayon, mga kapatid, eto ngayon, sila po ay patungo, ang 3i Atlas ay patungo po ng Earth. Ang sabi po sa report ay ganito, scientists will be waiting for it once it re-emerge, especially when it reaches its nearest point to the Earth on December 19. Okay? So, meron din po isang prophecy, yung parang yung prophet from America, yung kalbo na medyo mataba, na kung saan ito nga pong 3i Atlas, ito daw po ay isang alien mothership, and according to him, magpapakita ito. Pupunta ng Vatican, pupunta ng White House, pupunta ng Mayan Temple, okay? At makikita po ito ng lahat ng tao sa buong mundo. Okay? Ngayon, ito po yung medyo pinangangambahan po natin. Dahil unti-unti na po nating nakikita yung mga kaganapan na sinasabi po ng Biblia. Kaya nga po, ako po ay patuloy na nagbibigay ng paalala na tayo po, okay, ay maghanda physically, mentally, emotionally, at higit sa lahat, spiritually. Isama nyo na rin po doon yung pag-iimbak nga ng inyong pong mga pagkain. Dahil pag dumating po itong kahirapan na ito, okay, kasi damay-damay na ho yan eh. Damay-damay, magsisimula sa Amerika, and then madadamay po yung ibang mga bansa, lalong-lalo na po yung mga kaalyado ng Amerika, madadamay po sila sa kahirapang mangyayari dahil nga, ito na po yung panahon na kung saan tayo po ay nasa tribulation na. Okay? Kaya ang dapat nating gawin, mga kapatid, lalo tayong mag-apoy at maglagablab sa ating Panginoon. Okay? Hindi po ito yung panahon para tayo po ay magtalo-talo at mag-away-away. Hindi po ito yung panahon para tayo po ay magpagalingan at magpasiklaban ng karunungan. Okay? Ito yung panahon para lalo tayong magkaisa. Tayo po ay manalangin, magsisi. And at the same time, maghanda po tayo, mga kapatid. Dahil yung matagal ko na pong sinasabi, way back 2020 pa, simula nung maumpisahan po, ito pong ating pong programa, way back 2020, nung ako po ay nagwa-warning na ang vax, ang siyang MOTB. Okay? Marami po ang nagkibit-balikat, marami po ang hindi naniwala, kaya nga pong iba napahamak. At ako man po ay nagsasabi na rin noon pa na mag-imbak ng pagkain, magtanim para meron pong makakain, at kung magagawa, pumunta nga ng kabundukan dahil po darating yung panahon na, okay, darating po yung panahon na tayo po ay makakaranas ng mga gantong pangyayari, gaya po ng taggutom. Actually, hindi ko pa nga nabanggit, ngayon ko lang po naalala, kasi ang gagawin po nila sa Amerika, okay, kakatukin po nila. Kakatukin po nila yung bawat bahay, mga kapatid, para check upin yung lahat po ng kanila pong mga yung lahat po ng kanilang mga gamit, yung lahat po ng kanila pong naimbak na pagkain, pati po yung pera. Okay? Talaga pong magiging total control ang mangyayari sa Amerika, sa Europe, okay, at sa iba't iba pong mga bansa na kung saan pinahintulutan po na makapasok, lalong-lalo na yung digitalization, mga kapatid. Amen. Kaya po, nananawagan po akong muli. Okay? Ihanda po ninyo ang inyong pong sambahayan sa pamamagitan po ng pangunguna sa pananalangin. Okay? At the same time, kung magagawa nga po ninyo ngayon pa lang, habang mayroong pagpagkakataon, mag-imbak na po ng pagkain. Alam niyo po, yung iba pong mga preppers, okay, yung tinatawag po nating mga survival preppers, sila po ay nagsasabi na bumili rin po ng mga baril
yung mga kababayan nilang mga Amerikano dahil nga aalisan sila ng karapatan. Okay? Kukunin sa kanila yung mga pagmamay-ari nila, yung sinasabi po ng marami na yung wala kang pagmamay-ari pero magiging masaya ka. Ito hindi magiging masaya yung mangyayari sa mga Amerikano ngayon kasi kukunin yung mga pagmamay-ari nila. Okay, forcefully. Kukunin po 'yun. At darating ang panahon baka sa Pilipinas mangyari din 'yun. Kaya po mag-ingat tayo, manalangin, maging daan para tayo po ay mangaral pa at magbabala. Okay? So, maraming salamat po mga kapatid sa mga oras na ito. At tayo po ay muli pong binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na makapag-share kahit papano. Okay? So, hanggang sa muli at kung sakasakali na kayo po ay nais pong sumuporta at tumulong sa ministry, nandiyan po yung ating pong tawag rito, yung ating pong GCash number at maging yung ating pong bank account. Pwede po kayong maghulog, magbigay at magkaloob para po patuloy na masuportahan ang ministeryo ng Rapture Bride TV. Okay, so sa wala pong pagtagal, tayo po ngayon ay mananalangin, mga kapatid, bilang pagtatapos ng ating pong segment ngayong gabi. Lord God, salamat po sa iyong mga salita na aming pong napagbulay-bulayan, napag-usapan, at the same time napag-aralan. At kami po ibinigyan mo ng kaunawaan sa mga nangyayari sa mundo ngayon na dapat kami pong maghanda sapagkat naririto na po. Okay? Naririto na po, Lord, yung mga Lord. At last, na ayon po sa mga predictive program na ginawa po ng Diablo, ay magkakaroon po ng tinatawag na Therion o human beast sa katauhan ng mga zombies o marahil ng mga reptilians. Kaya Lord, hinihingi namin ang iyong protection, pag-iingat sa aming mga buhay. At kami po ay bigyan mo pa ng pagkakataong makapaghanda, lalong-lalo na po sa aming pong gagawin pong pag-iimbak ng aming pong mga makakain sapagkat may paparating po na tagutom sa buong mundo. Salamat, Lord God, sa iyong paalala at babala. At sa oras na ito, pinagpapala ko ang iyong mga anak na kung saan, Lord God, iniiwan ko kagalakan, kapayapaan, at ang buhay mo sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord, sa mayong papuri, pagdakila, luwas, pagsamba. Ang lahat ito ay aming samudalangin. In Jesus' name. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Ito po muli ang inyong lingkod, Pastor Jones, na mamaalam. Hanggang sa muli. Bye-bye po.